Happy blessed day sa inyo guys, sa inyong lahat. So, nandito naman ulit tayo sa ating munting halamanan. So, ayan guys, may mga sili tayong tanim at mayroon pang tawag nito, kalamansi, pang sausawan. So, ayan nga guys, yung ating tanim na pechay na iniligay ko sa paso na ibinidyo ko na noon pang bago, maliit pa siya. So, ayan guys, malalaki na. Time to harvest na. Alam nyo guys, yung pinakang magandang parte kapag ka ikaw ay nagtatanim, yung ini-expect mo na ikaw ay aani. So, ayan na nga guys, aanihin natin yung ating tanim na pechay. Nakakatuwa kasi instead na ilagay natin yung mga halaman na namumulaklak dyan, although maganda naman yung mga namumulaklak na halaman, pero ang itinanim natin yung talagang mas the best kasi mapapakinabangan mo, makakain pa. So ayan na guys yung ating pechay na tanim. Kung makikita nyo, merong medyo maliit, merong malaki na, kaya hindi sila guys sabay-sabay gawa ng yung ating pagpunla ay hindi din sabay-sabay para tuloy-tuloy yung pag-harvest natin, hindi natin sasabay-sabayin. Medyo mayroong pagitan na ilang araw yung ating mga punla. So ayan guys, hindi natin siya bubunutin. Yung pinakang magandang method ngayon guys, dahil nakahanda na yung tilapia para sa kanya at yung gata na rin dapat tayong mag-harvest na. So ang isi-share ko sa inyo guys, hindi para bunutin yung pechay. Diba ang kadalasan kapag ka nag-harvest ng pechay, binubunot lahat. So dito guys, i-share ko sa inyo, kukuha lang tayo ng dahon na kailangan natin sa ating pagulay, no? O di kaya kung mga pangsahog lang, babawasan nyo lang guys yung mga matitigas na pwede nang i-harvest na dahon. Yan lang po ang inyong kukunin. At yung pinakang maganda niyan guys, kasi tuloy-tuloy yung pag-harvest mo. Katulad po nito na nag-harvest tayo ngayon, 3 hanggang 4 na araw lang, aani ka na naman ulit. Dahil mabilis lang po tumubo ang dahon ng pechay. At alam nyo ba, na habang binabawasan nyo, pinupruning nyo yung inyong pananim na pechay na yan, mas lalong tumataba, lalong lumalago yung kanyang mga dahon. At kapag ka naalagaan mo yan na hindi masira ng insekto, tuloy-tuloy ang iyong pag-harvest. So ayan guys, ang maganda dyan, sabi nga sa Bible, what you sow, what you reap. Diba? Kapag ka nagtanim ka daw, expect mo na, expected mo na aani ka. So nagtanim ka ng gulay ngayon, so aani ka ng gulay ngayon. Yan yung pinakang the best pa. Kapag ka marami kang tanim-tanim na ganyan, pwede kang makapagbigay sa iyong mga kapitbahay. So magandang prinsipyo yung pagtatanim. At isa pa guys, yung pagtatanim, alam nyo ba na napakalaking pakinabang ng pagtatanim dahil nakakapawi ito guys ng stress. Halimbawa, medyo na-stress sa bahay mo dahil ang dami mong inaalala, ang dami mong iniisip, pahinga ka muna, magpunta ka muna sa garden mo. Yan, kung hindi ka pa naman mag-harvest, ayusin mo yung garden mo, paganda-gandahin mo yung garden mo, mga halaman mo. Yan guys ay nakakapawi ng maraming stress sa buhay. So yan guys yung kahalagahan yan. So sa pag-harvest guys, kung makikita nyo, kahit na maliit, isinasama na natin yan para ma-pruning siya. Tapos yung mga mapayat, kasi minsan may 2 or 3 puno sa isang paso, mas mainam na ihiwalay natin yan. Katulad niyan, tinanggal natin doon sa magkakatabi, iniwalay natin para mas lalo siyang makabuelo, hindi siya masupukit, lalo siyang lumago. Ayan. So nakita natin guys yung ating pananim na dati ay sinisira yan ng insekto. Sinare ko na doon sa una kong video na yung ginawa ko para hindi pala siya salantain ng maninira ng mga insekto. Nagtunaw lang ako guys ng
kaunti lang siguro, wala pang isang kutsara na dishwashing liquid na tawag nito na Joy dishwashing liquid. Tapos doon sa mga 2 basong tubig, tapos nilagay ko doon sa spray, no? Tapos yung hand spray lang, tapos in-spray ko doon. At siguro nanibago yung mga insekto na iba na yung amoy ng kanilang kinakain. Alam nyo ba guys na hindi na nila pinakaalaman yon? So nagtuloy-tuloy yung ating tanim na hindi na inubos ng mga insekto. So dyan guys nga, ang ginagawa ko dyan ay tinatanggal ko yung ibang magkakatabi, tapos nilipat ko sila para makabuelo sila. So ayan nga guys, bagong tanim yan, pero lusog-lusog niya na. Mga 1 week pa siguro lahat na yan mag-harvest. So napakainam guys na mag-garden kayo. Dito sa aming bahay guys, wala kaming malaking pwesto. Dito nga lang yan sa terrace ng aming bahay. At dahil ngayon naisipan kong magata, dahil ayan guys yung nyug, no? Na galing pang probinsya. Galing pa sa aming probinsya yan. At isang tip pala guys sa nyug, para hindi ka agad masira, huwag nyong tatanggalan ng bunot. Yung pinakang dulo na yan ng nyug. At tatagal yan ng buwan guys. Pero kapag tinanggalan nyo yan, yung mata na yan, ng bunot, madali lang masira ang nyug. At hindi nyo na mapakinabangan. So ayan nga guys, naghihintay na sa kanya yung tilapia. Pinaksiw muna ng aking misis, and then ayan, nilagay na yung dahon ng pechay. So guys, hindi mo uubusin yung pechay. Pwede ka magtira para sa ibang putahe ng pagkaluto. Depende na sa iyo yan guys. So maraming salamat guys sa inyong panonood ng aking video. At kung na-inspired naman kayo, paki-subscribe naman ng aking channel. At sabi guys sa Bible, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Maraming salamat. God bless. Bye-bye.